Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik uli si Santiago sa paksa ng pagsubok. Saan ba nanggagaling ang pagsubok? Hindi ito nanggagaling sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sumusubok sa atin. Ayaw ng Diyos na magkasala tayo. Kaya hindi siya nagpapadala ng tukso upang tayo ay magkasala. Pinapayagan niya na lumapit sa atin ang tukso pero hindi ito galing sa Kanya. Saan ito nanggagaling? Madalas ito'y galing sa ating sariling masasamang hilig. Ito ang tinatawag na pita ng laman. Galing ito sa ating pag-iisip ng masama, sa ating mga pagnanasa, sa ating kapabayaan tulad ng katamaran. Dito tayo sinasalakay ng tukso. Ika nga, laziness is the workshop of the devil. Kung tatamad-tamad tayo, dito tayo natutukso. Ang masasamang plano, masasamang hilig, at masasamang pagnanasa ay nagkakaugat at tumutubo sa mga taong walang pinagkakaabalahan. Ang tukso ay nagdadala ng kasalanan kung hindi ito pinipigilan at ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. Kamatayan ng grasya ng Diyos sa atin. At paano di at ganun din kamatayan ng iba at kamatayan ng sarili. Ang pagpatay ay resulta ng kasalanan. Ang kasamaan at tukso ay hindi nanggagaling sa Diyos. Sa halip, ang bawat kabutihan ay nanggagaling sa Kanya. Ang kabutihan ay parang isang liwanag na nagbibigay ng sigla sa at buhay natin. Ganon din ang salita ng Diyos. Ito'y nagsisilbing liwanag. Ito'y nagdadala ng katotohanan sa atin. Ang isang katangian ng kasalanan ay nagtatago ito. Ito'y malihim kasi ito'y gawain ng kadiliman. Ayaw niyang mabisto siya. Kapag nabisto, ito'y naninisi. Ayaw niyang aminin ang kanyang kasamaan. Sinisisi ang iba. Ito ay nangyari sa unang kasalanan sa Hardin ng Eden.
Nung tinanong ng Diyos ang lalaki bakit siya sumuway at kumain ng pinagbabawal na prutas, itinuro niya ang babae. Siya kasi. At itinuro naman ng babae ang ahas. Yan kasi. Sa pagsisisiyang ito, pati ang Diyos ay sinisisi. Ang Diyos kasi, pinahirapan ako. Ang Diyos kasi, nilagay ako sa ganitong sitwasyon. Maliwanag na sinasabi sa atin ni Santiago na ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi niya tinutukso ang sinuman. Hindi siya ang pinanggalingan ng kasamaan. Sa halip, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Purihin natin ang lahat ng kabutihan. Siya ang pinanggalingan, ang Diyos ang pinanggalingan nito. Galing iyan sa Diyos, kahit na kabutihan na ginawa ng ating kaaway. Iwasan natin ang lahat ng kasamaan. Hindi yan galing sa Diyos. Huwag tayong lumapit dito. Malalayo tayo sa Diyos kapag tayo ay lumalapit sa tukso at sa masama. Ipinangako natin ito sa binyag na tinatakwil natin si Satanas, ang kasalanan at ang mga tukso. Panginoon, kahit na pinapayagan mo na kami ay matukso, hindi mo naman kami hinahayaang matukso sa paraan na hindi namin ito makayanan at mapaglabanan. Kasama ng kahirapan ay ang lakas na binibigay mo sa amin na ito'y mapagtagumpayan. Salamat o Diyos sa dakilang pag-ibig mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.